corner or a blind side. Tinignan ko po kay Merriam-Webster, ano po ibig sabihin ng blind side? It is something unexpected. Opo, hindi ko inaasahan ganito pala mangyayari kung alam ko lang. Kaya nga unexpected. Di ba? Kung alam ko lang, minsan ganito tayo. Or, it comes with a surprise. Laging nasusurpresa. Opo, sana yung surpresa ay ayos. But whenever you are on the blind side, the fruit of it usually brings harm. Opo, ayokong nandun ka sa blind side. Ayoko rin nandun ako sa blind side. If we're going to spiritualize this, again, the blind side, maybe in our Christian life, the blind side is the absence of sight. Kaya ka nasa blind side kasi ayaw mong tumingin. Ayaw mo siyang tingnan ng malalim. Ayaw mong pansinin. Di po ba? Mga bagay na hindi mo lang pinapansin pero nandun ka na pala sa blind side. Or maybe, in the spiritual sense, your blind side is the absence of light. Opo. Absence of light. Kaya nasa blind side ka, blinded ka. Ang hindi mo lang alam, wala kasing ilaw. Wala lang ilaw, kaya akala mo you're blind. But when you turn on the light, ayun makikita mo, hindi pala ako dapat narito. Tama po ba yun? At isa lang pong dagdag, ano po, naalala ko lang, pag may mga blind side, kinakailangan may mirror ka. Tama po ba yun? Yung hindi mo nakikita, makikita nung salamin. Nawa kapatid, meron kang salamin. At ang salamin na sinasabi ko, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Kasi nga palakpan natin ng Panginoon. If you are on that blind side, be careful. Kasi sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 12, 10 verse 12, if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. Malinaw na malinaw po yan mga kapatid. This is what we will be talking about today. Whatever situation you are in, as a Christian, as a believer of God, mga kapatid, hindi ko po sinasabing it's a dangerous path. Opo, lagi po tayo mag-iingat, nawa kapatid, sa dulo ng ating mga araw, sa ating buhay Kristiyano, nananatili tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Because our character for today, isa pong istorya ng isa pong bida. Opo, gagawin natin siyang bida. Pero tingnan rin po natin ano ba ang naging mga blind side po niya. Isang buong buhay po ni Gideon ang ating po pag-uusapan. Okay po ba yon? At sa loob ng 30 minutes, pag-usapan natin buhay niya. 30 minutes. Tingnan po natin kung makikita po natin ang mga blind sides na ito. We can remember Gideon. Pag sinabing Gideon, we can remember the 300. Tama po ba yun? When we remember Gideon, we remember the Bible. Gideon's Bible. Amen. Pero when we remember Gideon, makikita po natin pambihira, may mga blind side si Gideon na sana nakita niya noon. Pero ngayon pakikita po natin. Let me read to you in Judges chapter 6 verse 11 to 14. Parang continuation nito ng ating po pinag-aaralan. Remember last week, we talked about, ano po yung ating verse last week? Nalimutan na. Joshua, di ba? Diba? Si Joshua, pinag-aralan po natin yon. Now, let me read to you in Judges chapter 6, verse 11 to 14. Now, the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash, the Abizrite, while his son Gideon, kanya pong anak na si Gideon, threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. Stop ako ng konti. Ang ating pong pag-uusapan ay si Gideon. Pinakikilala po siya ngayon ng Bible na siya daw ay nagtatago sa mga Midianites. Sinabi lang dito, tinatago yung kanyang winepress. Pero siyempre, kung nasa ng winepress, nandun po si Gideon at kasama siyang nagtatago. It was the time that the Midianites are there ready to attack Israel. And where can you find Gideon, our leading man? He is hiding in their own winepress.
And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, mighty man of valor." Ito po ang game changer sa isang taong nagtatago, kinausap pa ng Panginoon. Grabe naman, ano po, nagtatago na nga, kinausap pa ng Panginoon. And what did the Lord say? What did Gideon say? Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt?" Biruin mo ba naman, pagkadating nung angel of the Lord, pagtawag ng Panginoon, ano pong lumabas sa kanyang bibig? Reklamo agad. Reklamo agad. And let me move on in verse 14. Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" Yan. Malumanin ang sagot ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa paghimay-himay ng mga verses na ito, please bow your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we come to you. Unless you intervene, unless you speak, we can never understand this story and your sermon. Pagpalain, Lord God. Pagpalain nawa ang aming pakikinig. We want to hear your voice and allow us to receive your message, your word that will transform our lives. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Talking about blind side, we will be talking about the Gideon's blind side. Para po siya na lang ang bida. Pulutin na lang natin ang mga makukuha po natin sa kanya. Gideon, kinausap ng Panginoon habang siya'y nagtatago. And if I may add, he is weak. He is saying to himself, he is the weakest in all his community. He is the weakest. Pero paano po ba natin makikita that there is a blind side? There's always a blind side, pero yung blind side lagi may katabi. Opo. Para hindi ka makapunta doon sa blind side, para makita mo at hindi ka makapture ng blind side, sometimes we have to think, maybe I am living in my fear side. That becomes my blind side. Or maybe my blind side is my fear side. Kaya nagiging blind ako. Baka nakikita ko yung una, yung takot ko. Or maybe it is my doubt side that is placing me in my blind side. Nakakala ko hindi ko lang makita, hindi ko lang pala makita kasi inuuna ko ang aking takot sa buhay. Sabi po dito, Judges chapter 6 verse 11 to 14, what was Gideon doing? Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt?" Kita mo nga naman mga kapatid, tinawag na siya ng Panginoon. Tinawag na siya ng Lord. Nagpakita sa kanya ang Panginoon, pero alam niyo po, ito kagad ang kanyang sinabi, bakit? Diba? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Diba? Bakit it happened to us? And where are all the miracles which our forefathers told us about, saying, hindi ba pinalabas kami ng Egypt? And what was he doing? He was hiding. Hindi naman po masamang magtanong. Sabi nga sa commercial, huwag mahihiyang magtanong. Tama po ba yun? Huwag mahihiyang magtanong. Pero ano ba ang magiging resulta nito? Diba? Kung tayo po'y nagtatanong para maging klaro ang lahat, para maging maayos po ang ating pong kinabukasan, huwag ka mahihiyang magtanong. But then mamaya po makikita po kasi natin, Gideon is in his blind side because he is allowing fear in his life. What else? You are in the blind side if you allow your weak side to overcome you, to overpower you. Sinabi ni Gideon, ako ang pinakamahina sa lahat, kaya nga ako nagtatago eh. Di ba?
Sinabi niya sa Panginoon Diyos, pero in spite of that, hindi po niya nakikita, siya na nga ang nilapitan ng Panginoon Diyos. No matter kung gaano ka kahina, no matter kung wala kang alam, no matter wala kang kalakasan, ang importante kapatid, tinawag ka ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba doon? At kung ikaw ay tinawag na siya, palapakan natin ng Panginoon. At kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, naririnig mo na ang salita ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon, huwag ka nang aatras, kapatid. Di ba ba? God has a plan for your life. And another thing, sometimes it becomes a blind side if you entertain your dark side. Your dark side. Akala mo lang blind side, but deep inside, meron ka pang gustong mangyari sa buhay mo na labag naman sa salita ng Diyos. Sa nakikita po natin mga kapatid, what are you entertaining in this life? Kapag tayo ba humaharap sa mga pagsubok, nauunahan ka ba ng kabog? Nauunahan ka ba ng pagdududa? Naniniwala ka, ang Lord ang mag-provide sa iyo, naniniwala ka sa dami ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, nagda-doubt ka pa ba, kapatid? Diba? Baka sometimes, nandun ka lang lagi sa blind side kasi nauunahan po tayo ng pagdududa. Or maybe, sinabi ng Panginoon, ako ang iyong kalakasan, pero bakit sinasabi natin, wala pa rin akong alam niya. Di po ba? Mabuti na lang mga kapatid, in spite of the comments, in spite of the weaknesses of Gideon, hinayaan pa rin ng Panginoon na siya ay magwagi na hindi pa gumagamit ng sandata. Di po ba? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, paano po ang laban? Lamang na lamang po talaga sila, sa totoo lang. 135,000 ang kalaban ng Midianites, sila po ilan? 300 lang. Di ba? Lamang na lamang. Di ba? Lamang na lamang. 135,000 ang kalaban, Midianites, 300 lamang sila at pinagwagi sila ng Panginoon. Ano po sikreto? Kapag kasama mo ang Panginoon Diyos, walang makakatalo sa iyo. Amen po ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano man ang dumadaan sa buhay mo, di ba? 300. But then, kaya nga kapatid, marahil ikaw meron kang pagpupugay ngayon. Marahil meron kang success ngayon. Maybe you are in your situation today. I do not know about you, but Gideon, when he had his victory, lumabas ang kanyang blind sight. Lumabas Di ba ba? Meron siyang victory. Ito lang po kasi yun, ano po, tatalon po tayo, tapos na po tayo sa victory ni Gideon. Paano po lumitaw yung kanyang blind side? At sana po mga kapatid sa pag-aaral natin, mag-reflect din po tayo. Sinabi po kasi ng mga Israelita after the war, they were able to defeat the Midianites. Pati yung mga hari ng Midianites, nakuha po nila, napatay po nila. Ano pong sabi ng bansang Israel kay Gideon? Ikaw ang maging hari. Yun po kasi yun. Opo, talaga naman, gusto nila maging hari. In Judges chapter 8, verse 22 to 28, then the men of Israel said to Gideon, rule over us, both you, your son, and your grandson also, for you have delivered us from the hand of the Midian. Ang gusto po ng bansang Israel, si Gideon na ang maghari. Ang kanyang anak, ang kanyang apo, gusto nila dynasty. Gusto nila ganito na. Di ba? Pero ito po ang sinabi po ni Gideon in verse 23, but Gideon said to them, I will not rule you, nor shall my son rule over you. Sino daw mag-rule? The Lord. Wow, ganda naman. Di ba? Believe naman ako. Believe naman ako. Di po ba? Ang ganda sa simula. Sana dito na lang natapos. Sana dito na lang natapos. Pero sundan po natin, sinabi po ng Panginoon, ni Gideon. Then Gideon said to them, I would like to make a request of you. Meron lang akong simple request. Hindi ako mamumuno sa inyo. But I have a request that each of you would give me the earrings from his plunder. For they had golden earrings because they were Ishmaelites. The Midianites were Ishmaelites. Gusto niya, lahat daw nung mga nakuha nilang plunder,
Basta hikaw na ginto, akin. Yan sinabi po ni Gideon. Dito lang aking request, maliit lang, hindi ako mamumuno. Hindi ako maglilid. Pero may konti lang akong request. Sana pagbigyan ninyo. Ganon. Yung mga hikaw nila. Baka yung mga hikaw nila dito nang galing eh. Sa ilong pa yun. Kasi magaganda po yun sigurado. Diba? And so they answered, we will gladly give them. And they spread out the garment. Each man threw into the earring from his plunder. Now the weight of the gold earrings that he requested was 1,700 shekels of gold beside the crescent ornaments. Mabigat. Mabigat. Pendants and purple robes, may dagdag pa, which were on the kings of Midian, and besides the chains that were around their camels' necks. Ano po ang ginawa niya dito? Sa kanyang munting request na ibinigay ng mga tao, ano po ang kanyang ginawa? And Gideon made it into an ephod. Mamaya, describe po natin yan. And set it up in the city, Ophrah, and all Israel played the harlot with it. It became a snare to Gideon and to his house. Ano po ang kanyang ginawa sa kanyang munting request? Maliit na request. Siguro tingin natin, hindi naman nila papansinin ito. Ano po ang kanyang ginawa sa mga ginto na kanyang nakolekta? Ginawa po niyang garment. Pananamit. Hindi niya sinuot. Pero hindi ko rin malaman kung sinuot niya o hindi. Pero ginawa niyang pananamit na ginto at inilagay niya sa kanyang syudad bilang idol. Bilang idol. He made it an ephod of gold and he placed it in his own city, Ophrah, to become their idol. Pansinin po natin, sa istorya, hindi po natin mababasa ang Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant during that time was in Shiloh. Doon dapat sumasamba, but this is his blind side. This is what he did. He wanted, in his city, it's going to be a place of worship. Pero hindi niya pwedeng galawin yung Ark of the Covenant, kaya gumawa siya ng sariling bagay na pwedeng sumamba ang buong tao, ang lahat ng mga tao. That's the dark side. That's the blind side. At ano po nangyari mga kapatid? Judges chapter 8 verse 27. Then Gideon made it into an ephod, set it up in the city of Ophrah. At may kasunod po ito mga kapatid. Ito po ang nangyari. And all Israel played the harlot with it there. Pinanganak na naman ang prostitution, kasalanan, di po ba? Kasi nagsimula ka na naman sa idol worship. Hindi na nga ito pinapayagan ng Panginoon. Binigyan ka na nga ng katagumpayan. Ginamit ka na nga ng Lord bagamat ika'y mahina. Hindi mo na nga ito inaasahan. Pinagtagumpay ka na ng Panginoon. Pero anong nalaman ng puso mo? Paano mo ito iginante? Di ba? Binalik mo sa idol worship. Ang hirap na mga kapatid. Di ba? Paano ba natin iniingatan ang blessing ng Panginoon? Paano po natin ibinabalik sa Diyos ang mga binibigay po niya? Although hindi man maniningil ang Panginoon, yun nga lang paano natin iniingatan ang kanyang pagpapala. Now, what happened here? Ba't sinabak blindside ang ating title? Because what happened, it became a snare to Gideon. What is the snare? It is a trap. Na-trap po siya doon, which will affect his bloodline. Kaya mga kapatid, pag-ingatan po natin, kung tayo po ay binibigyan ng pabor ng Diyos, hinahayaan ng Panginoon Diyos na tayo ay paboran. Of course, bawat anak ng Diyos, pinapaboran ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. Bawat anak ng Diyos, binibless ng Panginoon Diyos. Amen. Bawat anak ng Diyos, pinagtatagumpay ng Panginoon Diyos. Amen. Ang tanong, when you experience the power of God, what do you do? Sana wag kang pumunta sa blind side. Sana wag lumitaw yung blind side. Sana ma-address ang blind side. Everybody
has his own blind spot or blind side. Opo. What you do when you're alone, maybe that's your blind side. What you do when you're angry, that's your blind side. What you do when the things are getting rough, that's your blind side. Baka doon lumalabas. So when you experience the power of God, ano pong gagawin? Number one, you have to submit. Submit and trust everything. All the way, kapatid. Di po ba? Bihira lang yung mangyayari dito na i-honor ng Panginoon Diyos lahat ng bagay na meron ka. Bihira lang yung mangyayari yung hindi mo naman ini-expect biglang nangyayari sa iyo. Di ba? Hindi mo naman ini-expect pero tinatanggap mo. Hindi naman ako deserving pero meron ka. Normal yan sa totoo lang, kapatid, kasi anak ka ng Panginoon Diyos. Pero kung ikaw ay tumanggap, ikaw ay pinagpala, sana kapatid yan itong puso mo para wala kang blind side. Natuto kang mag-submit. Amen po ba ito? Hindi ito maging dahilan para magkaroon ka ng pride. And when God calls you, ibig sabihin meron kang may pinagagawa sa iyong Panginoon. When God speaks, remember God spoke to Gideon, nagpakita kay Gideon, merong pinagagawa. Ito naman si Gideon, totoo namang kumilos, gumawa. Sa ating pong henerasyon mga kapatid, kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon, it's a call of the Lord for us to take action. Sabi po kasi dito in James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. Opo, deceiving yourselves. Mga kapatid, kung meron po tayong tinanggap na pagpapala, hindi ko naman sinasabing bargaining chip ang blessing, pero sa totoo lang mga kapatid, sana tanong natin kung tayo po'y naka-receive ng something from the Lord. Itong tanong natin, Lord, ano bang gagawin ko? Sinod mo ang problema ko, ano bang gagawin ko? Pinabay mo yung mga pangangailangan ko, ano bang gagawin ko? Why? Kasi ang Panginoon Diyos talagang pinagpala ka pa. It's not the material things, it's how you're going to mold the character in you. That's the blessing. Yun talaga yun. Ano ba yung magiging karakter mo sa kabila ng mga nangyayari sa buhay mo? Number 2, when you experience the power of God, you have to seek the Lord all the more. Seek God and His love, seek God and His will, whatever the condition is. Alamin mo ano ba ang kalooban ng Diyos? Amen po ba yun? Yung kalooban ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, Lord, sa kabila ng mga tinanggap kong ito, bakit ako mahal? Or maybe, it's the other way around. Sa kabila ng pinagdadaanan kong ito, Lord, pakamdam mo sa akin yung pagmamahal mo. At huwag kang hihinto. Hanggat hindi mo nakikita yung pagmamahal na yun. Because maybe that challenges, those persecutions, those sicknesses are God's way for you to experience the love of God. Amen po ba yun? No matter what happens, ano man ang nangyayari sa buhay mo, may problema ka sa relasyon, may problema ka sa pamilya, may problema ka financially, hayaan mo lang and ask God, Lord, turuan mo ako, saan kita mamahalin dito? Saan kita mamahalin dito? Kasi ang mahirap kapatid, kapag hindi mo ito ang hinanap mo, may iba kang hinahanap. Amen po ba doon? Pag hindi na si Lord ang hinahanap mo, may iba kang hinahanap, baka yung laman ng puso mo ang hinahanap mo. Sabi kasi dito, then Gideon said to them, nung pagkatapos silang magwagi, pinagwagi sila ng Panginoon, sabi dito, I would like to make a request of you. Dito, this is the game changer. This is the turning point. Nung meron na siyang hiningi, lumitaw na ang kanyang laman ng kanyang puso sa kanyang hinihingi at mahirap yung kapatid. Saan ka ba talaga nakatingin nung ikaw'y pinagpapala ng Diyos? Saan ka ba talaga nakatingin nung successful ka? Saan ka ba talaga nakatingin nung alam mong na ikaw ay na-born again? Ano ba talaga ang motibo mo, kapatid? Sabi po dito in Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Sa ibang translation, you cannot serve God and money. Amen po ba yun? Kaya po, sa ating pong buhay, what are you looking at?
whenever we are blessed by the Lord. Amen. Of course, talagang pinagpapala ang lahat ng mga lumalapit sa Panginoon Diyos. But then, after that, what? Sabi po dito in Matthew chapter 6, verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Palakpakan natin, Panginoon. So that you will not go to your blind side, seek God always first. Kahapon, nandito po ako I was able to see the fellowship of the ladies. Opo. Hindi lang po ako nagpaalam sa kanya, hindi ko mailabas ang picture, pero I just want to commend this person. If you know Sister Elaine, the blind woman na nakakasama niyo sa fellowship, sa mga ladies. Sa totoo lang, ito po, nakakataba po ng puso. Nung sa COG gently pa po tayo, nakakakita pa po siya. Pero habang tumatagal, unti-unti pong nawawala ang kanyang sight. Now she's blind. Pero alam niyo po, ang remarkable sa taong ito, tuwing linggo, makikita mo siyang kasama natin sumasamba sa Panginoon Diyos. Wala na nakikita. Yung anak niya, hindi anak niya, yung asawa niya, kasama, pamilya. Sino ba naman hindi mabibless? Wala nang nakikita. Hindi na niya nakikita yung ilaw natin. Hindi na niya nakikita kung sino bumabati sa kanya. Kung sino lang bumati sa kanya, lilingunin niya, hindi pa niya kilala yun, magpapakilala ka pa. Pero bakit nandito siya? Kasi ang tingin niya sa atin, pamilya. Pamilya tayo. Though she's blind, pag ang kausap niya mga kapatiran, para na rin siyang nakakakita. Bakit? Ang nakikita niya, yung pag-ibig na meron tayo. Hallelujah. Kinumpleto tayo ng Diyos. Ano ba gusto natin hanapin? Why are you going to seek God? Bakit si Lord ang unahin mo? Bagamat meron ka mga pinagdadaanan, seek God kasi nagpapasalamat ka. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin ngayon, nagpasalamat tayo. Seek God to gain knowledge. Diba? Ang isipin, kompleto na to, okay na ako, successful na ako, hindi mo na kailangan si Lord. Kapatid, paano yung mga anak mo? Paano yung susunod na henerasyon mo? Ano ituturo mo sa kanila? Seek God to give glory to God. Amen. Wala kang blind side pag ang hinahanap mo ang Panginoon Diyos lang. At alam niyo po, Gideon failed to seek the Lord. And what happened next? Very terrible. Very terrible. In Judges chapter 8, verse 33 to 35, "So it was, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel again played the harlot with the Baals and made Baal-Berith their God." Sabi niya, as soon as nung mamatay, ang bansang Israel talagang nagdiwang dahil makababalik na naman sila sa idolatry. Biruin mo ba naman yun? Imbis na ilapit niya sa Panginoon, ano nangyari? As soon as, sabi, pagkamatay, eto na tayo. At mas nakakalungkot, ano pa po nangyari? Thus, the children of Israel did not remember the Lord their God. Pambihira. Pambihira. Who had delivered them from the hands of all their enemies on every side. Yung katagumpayan, nalimutan na. Yung kung papaanong by 300, tinalo ang 135,000, hindi na naipasa.
Hindi na naikwento, hindi na nabigyang halaga. Sana kapatid, sa mga magulang na narito, anuman ang nangyari sa atin, yan ay pabor ng Diyos. Amen po ba doon? Handa tayong magkwento. Ikwento ng ikwento sa ating mga anak habang isinisiksik natin ang pag-ibig at presensya ng Panginoon Diyos. Yan, walang blind side ang anak mo. Amen po ba doon? Siya pala pa natin ang Panginoon. Kasi dito, hindi na nila naalala si Lord. Ano pa nangyari? Nor did they show kindness to the house of Jerubbaal, Gideon. Hindi na rin nila naalala si Gideon. At hindi lang yan. In accordance with the good he had done for Israel. Hindi na nila naalala, kung babasahin natin ang Judges chapter 9, pinagpapatay lahat ng mga anak ni Gideon. Blind side. Sana ngayong kapatid, makita mo na ito. Huwag tayong hihinto sa anumang katagumpayan o maaaring hindi ng magandang nangyayari sa ating buhay. Hindi pa tapos ang Panginoon Diyos. What we do when you receive the power of God, you will have to serve. Nawa kapatid, para mas lalo nating ma-enjoy, makita ang nagpapasalamat tayo. Paano pa magpapasalamat? Ipaglingkod mo yan sa Diyos. Serve. Serve. Even the menial task. Yung mag-alaga ka lang dito sa simbahan, mag-show ka ng concern. I'm just going to comment some people here po. Yung mga nagbabantay po ng ating mga sasakyan, mga nagbabantay po sa ating po mga sasakyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam niyo po ba ginagawa ninyo? Ang mga may sasakyan dito, binless ng Panginoon Diyos. Amen? Ba't nahihiya kayo sabihin binless kayo? Ang mga may sasakyan dito, binless ng Diyos. Amen. Okay. Ang mga sasakyan ninyo, blessing ng Diyos. Tama po ba? Ang ginagawa ng mga marshal, iniingatan yung mga blessing ng Diyos. Pag dumadating kayo, ang tingin nila dyan, blessing ni Lord to. Iingatan ko. Kaya pag nagpapaayos sila ng mga sasakyan, this is how I teach them. This is how I impress to them. Blessing ni Lord yan. Di ba? Kaya inaayos in order. Kaya kung saan man nakapark yan, blessing ni Lord. Sa mga marshal, God bless you. Kasi naniniwala ako, kung marunong tayong mag-ayos ng mga blessing ni Lord, marunong rin tayong to put in order the blessing of God, ang simbahang ito, pagpapalain lahat. Serve the Lord. Ayoko ng blind side. I want to be in the bright side. The bright side. What's the bright side? It can only be achieved when you obey the word of God. Hallelujah. Be on the bright side. And if you want to be in the bright side, here's my last verse. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father in heaven. Can I invite everyone to please stand up?